Bali, tumataas yan ng 2 piso or 3 hanggang sa 5. Kaya minsan, nagtitipid na rin kami kasi yung binibigay ng amo namin na pera, bali, tinitipid rin namin sa pamalingki. Ngayon, nagreklamo kami kasi kulang yung budget namin sa labas, sa mga katulong. Mahal talaga yung presyo. Linggo-linggo kung mamili sa palengke si Karen Donkey. Bilang isang kasambahay, saksian niya siya sa kada linggong dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin. Sa obserbasyon niya, 2 hanggang 5 piso ang daragdag sa presyo ng karne at ilang gulay sa palengke. Kaya naman ang dating 6,000 pisong budget na ibinibigay sa kanya ng kanyang amo para sa isang linggo, napakahirap ng pagkasyahin para sa buong pamilya nito at mga kasambahay. Kaya kami, ako yung tagluto, ako ang nahihirapan sa pag-budget. Samantala, iniulat naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAG-ASA na sa pakikipagpulong nila sa National Price Coordinating Council o NPCC na sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay hindi pa sa ngayon nangangailangan ng price freeze. Sabi nga na, walang national state of calamity or emergency ang dineclare ng presidente, so there's no point in calling a price freeze, di ba? Which I think is a very good decision. Kasi pag lahat nagmamadaling kaagad emergency measures, lalo matatakot ng tao. Dagdag pa ni PAG-ASA President Stephen Cua, ilan sa mga napag-usapan sa pulong ng NPCC ang pagtukoy at pagbuo ng mga ahensya sa kani-kanilang sariling batayan kung kailan maituturing na emergency ang sitwasyon upang makapagpatupad ng mas agarang hakbang. Ipinresenta rin ang mga gagawing hakbang upang matugunan ang iba't ibang posibleng senaryo. As mentioned earlier pa, talagang expected naman na siguro prices will go up. But right now, it is not alarming. I'm not saying wait till it's alarming, no? Pero the more we do that in a hurry to make it alarming, we have made it alarming and, tayo nag-create ng emergency at hindi, it's artificial, no? Kumbaga yung shortage, no? Hindi yung dahil talagang kinulang ang supply at nangangailangan ng marami ang tao. Sa ngayon, nilinaw umano ng NTC na hindi pa nakikitang kailangan ang pagpapatupad ng price freeze. Tuloy-tuloy din nila ang monitoring at pag-a-assess sa sitwasyon. Una na ring nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga magsasagawa ng hoarding at labis na pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, sinumang mapapatunayang lalabag dito ay may katapat na mabigat na parusa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.